Dear Kuya Bono, nakakatandaan daw ang pag-ibig. Ang kilig daw ay mararamdaman mo lang at a certain age like 15 to 45. May dalawa akong girl best friends. Sila sina Baby at Miami. Baby Ruth actually, palayaw niya ang Baby. And both of them, Baby and Miami, ang favorite topic lagi nila ay love. Sabi ni Miami, parang masyado nang matanda ang 45 para kiligin pa. Kumontra si Baby and she said, "No, hindi pa matanda ang 45. I think even 50 years old can still feel kilig." Nung ako ang tanungin nila, ang sabi ko, kahit 100 years old, kinikilig pa rin. What? Ganito ang reaction ni Miami. Si Baby naman tumawa lang kasi dati niya nang narinig sa akin ng joke na ang tao kahit anong edad, kapag iing-ihi na at sa wakas ay nakaihi na, kikiligin ito. Pero ang totoo, Kuya Bono, para sa akin, minsan lang ako kinilig. Yung kilig na totoo. At ang kilig na totoo ay mararamdaman mo lang talaga sa unang pagkakataong maranasan mo ito mula sa taong totoong mahal o gusto mo. Sang-ayon ka ba, kahugot? Let me explain. Halimbawa, may tatlo kang manliligaw, sina A, B at C. Si A talagang mahal o gusto mo, pero si B ang unang nakaisip na bigyan ka ng flowers. Hindi ka kinilig at ang wish mo sana si A ang nagbigay ng flowers sa'yo. Si A naman gusto ring magpa-impress. Binigyan ka ng locally made chocolate. Kinilig ka syempre kasi siya ang mahal mo. Pero ayaw magpatalo ni C na hindi mo rin talaga mahal. Binigyan ka ng expensive imported chocolates. Kikiligin ka pa ba? O mai-excite ka na lang kasi gusto mo lang ng imported chocolates? Siyempre, dito na papasok yung pagkakaiba ng want at love. You want those chocolates because they are expensive, but you love those ordinary ones because it was given to you by the one you love. Therefore, the real kilig is felt from A kasi mahal mo siya kahit siya ay ordinaryo lang. Medyo matino akong anak kaya't nagsimula lang ako mag-entertain ng manliligaw noong 4th year na ako sa high school. Di gaya ng mga pinsan kong grade 6 pa lamang ay may mga first kiss na. Ako, I just wanted to experience high school love affair pero nag-expect ako ng okay na relasyon kaya nakatatlo ako sa huling school year ng high school. Sila sina Frederick, Robbie, and Eddie. I remember Frederick because he was the first one to write me a love letter, kaya't kinilig ako. For 1 month lang mula nang sagutin ko siya ay lumipat sila ng Maynila at ang sumunod niyang love letter sa akin ay hindi na ako kinilig until unti-unti na kaming nagkasawaang magsulatan. Desperate for the chance to find an ideal high school boyfriend ay sinagot ko si Robbie. At sa kanya ay naranasan ko namang kiligin sa mga thoughtfulness niya. He was the first one to give me a bouquet of red Valentine flowers with pure red Valentine's card. Nung sumapit ang first month sa rin namin ni Robbie, he gave me a red teddy bear. Kasi nung high school ako ay favorite color ko talagang red. Kaya naman sa mga sumunod pang monthsaries namin ay lagi siyang may bigay sa akin na something red. Red blouse, red towel, red everything.
Pero bigla kong kinasuklaman ng red nung alam kong magre-red ng sobrang puso ko dahil sinugatan ito ni Robbie nung makatagpo siya ng babaeng mas gusto niya at iniwan ako. Only 8 days bago sumapit sana ang aming 9th monthsary. I was immature noon at 16 so I thought na kailangan ko ng iba para mabawasan ang sakit na dinulot sa akin ni Robbie. At isang araw, habang naglalakad kami ni Baby palayo ng waiting shed sa harap ng school namin kung saan sana kami mag-aabang ng tricycle na sasakyan namin pa uwi, kasi that day ay may meeting si Daddy kaya hindi niya ako masusundo. At doon sa waiting shed na yon biglang dumating sina Robbie at ang bago niyang girlfriend. Sinunggaban ko ang kamay ni Baby at hinila ko siya palayo. Pero habang naglalakad kami ay naamoy ko ang fishball na medyo malayo pa sa amin at sinadya kong hilain si Baby papunta sa kabilang side ng kalsada kasi alam kong titigil siya sa fishball na sobrang paborito kasi niya. As usual, wala akong nagawa kundi ang samahan siyang bumili at kumain ng paborito niyang street food na gusto ko rin naman pero hindi ko paborito. Pwede ko siyang hindi pansinin. Pero yung nagtitinda ng fishball ay napansin ko talaga kasi napaka-cute niya. At tansya ko noon ay ka-age lang namin siya. Sariwa pa sa memory ko ang itsura niya nung hapon na yon. Naka-gray t-shirt siya, may white good morning towel sa kabilang side ng balikat niya. Hindi siya maputi pero makinis ang skin. Matulis ang ilong at kitang-kita ko ang mahaba niyang pilik mata kapag nakayuko siya at naghahalo ng fishball sa malalim na mantika. His lips was also cute, parang labi ng babae ang hugis. Tapos sa 6 na estudyanteng babaeng nakapalibot sa kanya at naghihintay na maluto ang fishball niya, ay bakit naman pag-angat niya ng tingin mula sa kawali ng fishball ay sa akin pa kaagad tumutok ang titig niya? Bakit hindi sa mga babae sa harapan niya? So nagkahulian ang mga mata namin and yes, naramdaman ko yung kilig. Kilig na itinago ko kasi ipokrita kami noon. Karamihan sa amin na nasa private school, we had that feeling na mas angat kami. Kinaiinggitan at ang makapag-aral sa school kung saan kami nag-aaral ay pangarap lang ng nakararaming kabataan. Isa ako sa mga feelinggera noon, Kuya Bono. Dahil yan sa impluwensya ng mga pinsan ko, mami ko at mga mamis ng pinsan kong feeling sosyal at feeling sobrang mayaman. Si Baby actually ay aksidente ko lang naging best friend kasi hindi siya sosyal at hindi may kaya ang pamilya niya. Nakasama ko lang si Baby sa group project at nagustuhan ko ang ugali niya, kaya hindi ko na siya hiniwalayan. Hanggang ngayon, Kuya Bono, siya lang ang maituturong kong totoong best friend ko. Anyway, nakapag-aral lang si Baby sa school na yon dahil librarian namin ang mama niya. Mapayat si Baby pero malakas at maliksi at kahit siguro isang bandihadong fishball, kaya niyang ubusin at hindi siya tataba. Actually, mahilig siyang kumain at mabilis pang umuya at lumunok. At siya ay nasa harapan ko nung hapong yon na nag-aabang ang maluto ang fishball ng poging tindero. Dapat mukha ni Baby muna ang nakita niya bago ang mukha ko. Pero bakit bakit pag-angat niya ng mata niya mula sa pagkaka-focus sa niluluto niyang fishball ay parang napaka-automatic na sa mga mata ko siya tumitig. At ako naman na dati pa nga'y nakatitig sa pogi niyang mukha, nung magkatutok ang mga mata namin ay I felt that intense kilig. Yes, I know he's out of my league kasi nga tindero lang siya ng fishball. But later on, I found out that Mr. Fishball is so incredible. After that afternoon kung saan saglit akong napakirig ng fishball vendor na yon, hindi ko naman talaga in-expect na magkikita pa kami at lalong hindi ko inaasahang magiging kami.
Pero dahil sa pagka-addict ni Baby sa fishball, naging friends pa sila nung time na busy ako sa rehearsals namin para sa presentation namin sa City Hall ng Batangas City. After school noon ay hindi ako nakakauwi kaagad dahil nagre-rehearse kami at dahil doon ay mag-isang umuuwi si Baby at dumadaan pala lagi kay Mr. Fishball. 3 days pagkatapos ng presentation namin, araw ng Sabado noon, inaya ako ni Baby na mag-swimming. Sumama ako pero hindi ako nagpaalam sa mami ko kasi sure ako na hindi ako papayagan. Para kasi kay mami, madumi ang mga swimming pools ng mga resort kasi nga kung sino-sinong tao ang nakababad sa tubig ng pool. Nakakapag-swimming lang kami dati kung sa private resort ng Tito Alco sa Tanawan, Batangas kami magsuswimming. Anyway, in-invite pala ni Mr. Fishball si Baby sa birthday ng bunsong kapatid nitong si Karil na ginanap sa isang resort sa Batangas City. Sumama nga ako at kahit napaka-awkward noon kasi nga parang pang-family lang ang outing na yon, ay na-enjoy ko naman kasi noon kami nagsimulang magkaroon ng special connection ni Mr. Fishball. Anyway, siya si Eddie at siya ang pangatlong lalaking kinainlaban ko bago ako magtapos sa high school life ko. Sa resort ako tuluyang na-fall kay Eddie kasi nakilala ko siyang mabuti. Napaka-natural niya at napaka-caring niya. As in, hindi niya kami pinabayaan ni Baby. Hindi niya hinayaang maramdaman namin na out of place kami. Ang una niyang ginawa noon ay humanap ng place kung saan kaming tatlo ay malayo sa pamilya niya at sa mga kasamahan nila. Lagi lang siya sa tabi namin at lagi nakatutok ang atensyon niya sa amin. Parang wala siyang pakialam sa sarili niya. Mas gusto niyang makinig kaysa mapakinggan. Yung ibang boys kasi, lalo na kapag bago mo lang kakilala, walang ibang gagawin niyan kundi ang i-build up ang sarili niya. Kahit hindi mo tinatanong, panay ang kwento ng magagandang bagay tungkol sa kanya. Si Eddie, never siyang nagkwento ng kayabangan o gumawa ng paraan para ma-impress ka sa kanya. Nakikinig lang siya, nakikitawa, nagko-comment kung kailangan. Pero yung comment niya, not necessarily sang-ayon siya sa'yo. Kumukontra din siya kung talagang hindi siya sang-ayon, and that only means na honest siya sa sarili niyang damdamin. Aside from those, talagang gwapo siya. Hindi siya maputi pero bagay na bagay sa kanya ang kulay gray. Nakasando siya noon ng light gray at dark gray ang kanyang beach shorts. He really looked good. While maraming gwapo sa school namin, mga mistisuhin pa at mga anak na may kaya, pero most of them ay kakilala ko na since elementary pa kami at pare-pareho lang silang mayayabang at wala nang ginawa sa araw-araw kundi ang makipagpaligsahan sa kayabangan. Karamihan sa amin ay mga Batanggenyo, pero sa school namin ay walang gustong magpahalata. Kilala kami sa Pilipinas dahil sa aming native accent, pero sa classroom namin ng batch namin na yon ay walang ganong trend. At ang naging trend noon ay ang magtunog konyo sa pananalita, kagaya ng tunog ng pananalita ng mga estudyante sa Lasal, Taglish, mapababae man o lalaki. Although hindi lahat, kasi meron din kagaya ni Baby na talagang napakatotoo sa sarili niya. Sa classroom namin, si Baby lang ang hindi pa sosyal kasi hindi naman talaga sosyal. At dahil doon ay napakaraming gustong maging kaibigan si Baby at maswerte ako kasi ako ang pinili niyang maging best friend niya. Kahit na noon ay isa rin talaga ako sa mga nakakairitang pasosyal.
But I need to admit, Kuya Bono, na kahit pa nung elementary ako ay hindi ko na rin gaanong gusto ang mahawa sa mga feeling pasosyal ng mga pinsan ko. Ang pinakamalaking pagkakamali ko ng grade 6 ako ay ang magsinungaling sa mga friends ko tungkol sa pangalan ko. Sinabi ko noon na kaya Florida ang pangalan ko ay dahil sa Florida, USA ako ipinanganak ng mami ko. Kasalanan yun ni Verona na siya kasing nagpasimula na kaya Verona ang pangalan niya ay dahil gaya ng kuya niyang si Veneto ay sa Italy din ang birthplace niya. Kami nakakapunta din talaga noon sa Florida, USA kasi doon nakatira ang grandparents ko sa father's side at nakapagtrabaho din si daddy noon sa Amerika. But the truth about my name was pinagdugtong lang na pangalan ng dalawang lola ko, Florentina sa mother's side at Zoraida sa father's side. Naniwala sila sa kwento ko pero nabisto din ang kasinungalingan ko noong second year high school na kami. Dahil nakita ng isang classmate kong babae ang birth certificate ko at doon ay nakalagay na sa Batangas City lang din ako pinanganak. Nabully ako noon at maraming friends ko ang umiwas sa akin. Yun yung sinasabi ko na makapagpa-impress lang ay kung ano-anong kwento ang gagawin at si Eddie wala siyang ganong ugali. Sabi ko nga, mas gusto niyang makinig kaysa mapakinggan. Magsasalita lang kung kailangan at ramdam ko noon pa man na bawat salita niya ay totoo at walang kaartehan. Dahil ang kanyang punto or accent legit na Batanggenyo. Pero hindi malala kagaya ng marahil ay napapanood nyo sa social media ngayon na parang mapansin lang ay malala kung magpunto. Nung una kong makasama si Eddie sa resort, talagang what you see is what you get. Natural, walang halong chemical. Yun siya. Kaya na-fall talaga ako noon sa kanya. Natatandaan ko pa, kinagabihan pagkatapos ng swimming sa resort, magka-text kami ni Baby while ka-text niya si Eddie. Nasabi daw ni Eddie sa kanya na nahiya siya sa akin kasi ni halos hindi ako kumain sa handang pagkain ng kapatid niyang nag-birthday. Barbecue lang kasi noon ang kinain ko pero hindi ko pa inubos. Sorry pero talagang malala noon ang kaartehan at pagiging feelinggera ko. Si Eddie talaga ang nakapagpasimula, Kuya Bono, para baguhin ko ang sarili ko. Kahit wala siyang ginawang effort para baguhin ako ay nagbago ako para lang maging angkop ako sa kanya. Sa totoo lang, hindi sila mahirap. Halata naman sa itsura niya. Sa balat niyang kahit hindi kaputian ay makinis talaga. Maputi at magaganda ang ngipin niya dahil alagang dentist din talaga. Pinalaki siyang maayos ng magulang niya, kaya kahit high school lang din siya noon ay marunong na siyang maghanap buhay. Sa public school nga lang siya nag-aral ng high school noon at half day lang sila, pang-umaga siya dahil sa sobrang dami ng population ng school nila at may panghapon pa. At sa hapon wala daw siyang pasok kaya rumaraket sa pagtitinda ng fishball para magkaroon ng sarili niyang pera. Marami silang fishbowl cart dahil isa yon sa mga business ng mama niya at kung bakit sa malapit sa St. Bridget siya nagtitinda ay dahil malapit lang doon ang isa pang bahay nila. At hindi rin daw niya kaya sa mga lugar na mabenta talaga kasi sobra daw siyang napapagod kung maraming bumibili. Sa St. Bridget, hindi naman daw matumal pero sakto lang at karamihan ng mga bumibili sa kanya ay hindi naman mga students ng St. Bridget kundi karamihan ay mga estudyante ng University of Batangas
Nakatapat lang kasi ng gate ng St. Bridget. Close na kami ni Eddie nung magkwento siya minsan tungkol sa pagkakaiba ng babaeng estudyante ng UB sa estudyante ng St. Bridget. Noong time namin, sa paraan ng pagbili ng fishball, kahit hindi raw niya tingnan ang mga babae sa harapan niya, normal lang daw ang mga taga-UB. Pero pag daw may nagsabi ng, "You make tusok-tusok na of the fishballs," sure daw siya na taga St. Bridget yon. Pero again, I do not speak for the entire time of St. Bridget, kundi sa batch lang namin noon. Kasi to be honest, social na ang UB ngayon. Wala din akong point para pagkumparahin ang dalawang school kasi Catholic school ang St. Bridget, mga madre ang nagpapatakbo nito while ang matataas na regents ng UB ay mga abogado. Pero nung nagkaroon ako ng pagkakataong pumili sa dalawang school, UB ang pinili ko. Pero balik muna tayo nung mga huling araw ko sa high school. Well, nung una, nakala ko na may something sina Baby at Eddie. Lagi silang magka-text at sa totoo lang ay bagay sila. Pareho silang simple at down to earth. Kaya lang ayaw umamin ni Baby na gusto niya si Eddie. Natatakot siya na magsumbong ako sa mama niya na lagi ko kasing nakakausap dahil tambayan ko ang library kung gusto kong mapag-isa. Librarian kasi namin noon si Tita Sol na mama ni Baby. However, halata ko sa body language ni Baby na may feelings talaga siya kay Eddie. Ako naman si Maldita talaga noon, sinadya kong mag-flirt kay Eddie. Kunwari pabiro lang yung pag-flirt ko, Kuya Bono, para lang inisin ko si Baby. Pero the more na ginagawa ko yun ay nagugustuhan ko naman. Halimbawa na lang minsan isang hapon na wala pang bumibili kay Eddie at sabi nga niya ay buwan naman daw si Baby, medyo nagpapawis noon ng noo ni Eddie kaya't ang ginawa ko ay pinunasan ko ang pawis niya gamit ang puting-puti kong panyo sabay sabing, "Eddie, you should always look malinis kasi you are selling pagkain. Avoid to be mapawis." Nakita ko kung gaano nanlaki ang mga mata ni Baby noon sa ginawa ko. Si Eddie naman, alangan ng ngiti. At nung ibalik ko sa bulsa ng palda ko ang panyo ko ay inagaw ito ni Eddie. "Akin na to. Napawisan ko na eh. Palitan ko na lang ng bago." At pinalitan nga niya, Kuya Bono, ng karuso pa. 3 pirasong iba't ibang colors, white, light blue, and cream. At sinadya niya noon na hintayin kami ni Baby sa harap ng gate ng school namin. Nakabihis siya. Gray na polo shirt at black na maong. Puti ang sneakers niya. At noong tanungin ni Baby ang fishball, ang sagot niya ay hindi raw siya nagtinda. At ang sabi ay, "Ayain ko sana kayong kumain eh." Nakangiti pero parang nahihiyang sabi niya, "Sure, let's go." Mabilis ko na masagot at sinadya kong idantay ang kamay ko sa balikat niya, sabay sulyap kay Baby na noon ay nanlalaki na naman ang mga mata. Ang naging problema lang noon ay naka-single motor pala si Eddie, metallic gray na Honda. At hindi ako sanay umangkas sa motor lalo na kung 3 kami. Nag-inarte ako nung una pero nainis ako nung sinabi ni Baby ang ganito, "Eddie, yun na lang ang mag-ride ng tricycle and me, I will angkas with Eddie." Sinadya ni Baby ang gayahin ang konyo speaking ko noon. Alam kong gumaganti siya kaya ang sagot ko, "No, I will angkas too. And me sa middle." Ganun nga ang nangyari, Kuya Bono. Sa gitna nila ako sumakay and since hindi mahaba ang extra na upuan sa likod ni Eddie, nakadikit ng husto ang dibdib ko sa likod niya. I really felt uncomfortable at medyo takot ako at ang ingay ko pa pero tawa lang ng tawa si Eddie. While si Baby, alam kong gustong-gusto niya nang hilain ang buhok ko noon dahil sa inis niya. Ang layo pa ng pinagdalhan sa amin ni Eddie. Nakarating kami sa barangay Tulo, sa lumihan doon at talagang never siyang nagtanong muna sa amin kung gusto namin kumain ng lomi.
Iniwasan ko ang mag-inarte noon kasi negative score yun kay Eddie. So kung gaano ka cowgirl si baby noon, pinantayan ko yun. Kumain ako ng magana, walang arte pero in fairness, masarap talaga ang lomi doon. Direct pa daw kasi yung lomi na yun from Lipa City. Naririnig ko din na nagriring ang phone ko noon sa loob ng bag ko pero never kong pinansin kasi nasa dalawang kasama ko ang atensyon ko. At nung matapos na kaming kumain, medyo napahiya ako kasi ako lang pala ang nakaubos ng lomi sa bowl ko. Sila may natira. Parang nangangantyaw ang ngiti ni baby noon sabay tingin sa bowl ko. Ako naman, masarap ang lomi dito, Eddie ah. Oo, syempre. Suki kami dito. Kaya nga kahit malayo, dinadayo namin to. Well, from now on, magiging suki na din ako dito. At talaga, kunin ko ang number mo kung okay lang sa'yo para masamahan kita lagi dito. Sure. Mabilis kong sagot sabay tingin kay baby, patay mali siya sa noon. At nung pauwi na kami, nagtalo pa kami ni baby kung sino ang unang ihahatid ni Eddie. Pareho kaming taga Calicanto pero magkaibang street namin. Ako ulit ang nasunod, si baby ang unang hinatid at ako ang huli. Hinintay ko pang purihin ni Eddie ang bahay namin kasi maganda ito at malaki pero hindi siya sumulyap sa bahay namin. Yung number lang ng bahay na nakadikit sa gate ang nakita kong tiningnan niya bago nakangiting nagpaalam. Happy na sana ako noon pero pagbukas ko ng pinto ng bahay, masama ang tingin ni Daddy sa akin. Nagsorry na lang kaagad ako at nagrason ng, Dad, sorry. Naubusan kasi ako ng load kaya hindi ako naka-text back. Pero lalong nagalit si Daddy at ang sagot niya, hindi kita tinext, Rida. Tinatawagan kita pero hindi mo sinasagot. Namiss ko kagad si Eddie nung panahon ng exams namin, month of May at final grading na yon before graduation. Hindi lang kami nagkikita pero nagte-text kami sa gabi. Nagulat lang ako one night na busy ako sa pagre-review nung mag-text siya at sinabi niyang nasa harap siya ng bahay namin. Lumipat ako noon sa kwarto ni Ate Sara para tanawin siya at naroon nga siya. Kagad ko siyang binaba. Pagbukas ko pa lang ng maliit na gate ay nag-flash ang camera ng phone niya. Nakatawa siya nung pinagmasdan niya ang picture ko. Ako naman ay namangha noon sa bago niyang cellphone na Nokia 6600. Nakapikit ka naman. Ulitan natin, sabi niya. Eddie, halika sa loob. Papakilala kita sa parents ko. Sabi ko pero, ay wag, naiiya ako. Nagpunta lang talaga ako dito kasi gusto ko na ikaw ang unang mapicturan ko dito sa phone ko. Marami kang money, no? Expensive yan ah. Dad ko nga pangarap niyang bilhin yan kasi yung tito ko who is a bank manager, ganyan ang phone niya. Tapos ikaw, high school student ka lang pero ganyan ang phone mo? Bigay lang to. Sige na, papicture ng isa pa. Noon ay pumose naman ako. Napansin ko na kontento na siya sa picture ko pero hindi ko talaga siya napilit na pumasok sa loob ng bahay namin. Nagpaalam din kaagad siya pero after 8 minutes lang ay katext ko na naman siya. Matagsabi ko, invite mo nga ako sa bahay niyo. Oo ba? Pagkatapos ng exam niyo. Pero maghapon ka dito ha. Sige. Ako lang ba o isasama ko si baby? Ikaw bahala kung gusto mo siyang isama. Isasama ko na lang. Okay? Ikaw bahala.
Last day ng exam nung malaman ko na hindi ko pala nadala ang physics notebook ko. Mayroong 15 minutes break noon at nag-CR si baby. Inopen ko ang bag niya at kinuha ko ang physics notebook niya dahil meron lang akong lesson na gustong i-review muna. Pero iba ang nakita ko. Flames. Flames ng pangalan ni baby at pangalan ni Eddie. Sa mga hindi nakakaalam, ang flames ay kakornihan namin noon para malaman kung maging ano kayo ng crush mo. Flames stands for friends, lovers, affectionate, marriage, enemy, siblings. Iko-cross out lang lahat ng letters ng pangalan na pareho. Kung ilan ang matitira, hanapin mo sa flames kung ano ang corresponding relationship nila. Kina Eddie at Baby Ruth at Eduardo, 9 letters ang natira kaya pumatak ito sa A, which means affectionate. Noon ko na na-confirm na in love nga ang best friend ko sa lalaking mahal ko din at noon ako nagsimulang mag-guilty. Since maging close kasi kami ni Eddie, lagi nang malungkot si baby. Namimiss ka na noon yung masasayang smile niya, yung mga kung ano-ano lang na kwento niya. Actually, hinintay ko na lang noon na umiwas siya sa akin. Sure na ako noon na mahal niya si Eddie, pero mahal ko rin si Eddie. Hindi maganda ang location ng bahay ni Eddie sa Project 6. Dikit-dikit ang bahay, pero kapag nakapasok ka na sa loob ng bahay nila, ang ganda pala, ang luwang at ang linis. Noon ko na-confirm na hindi sila mahirap. Sa likod ng bahay nila ay may maluwang panglote at doon nakapark ang napakaraming iba't ibang food carts ng fishball, siomai, lugaw, lomi, empanada. Naroon din ang maliliit na bahay ng mga tauhan nila. It was like a compound ng mga trabahador nila. Panganay si Eddie. Babae ang sumunod sa kanya pero nakatira daw ito sa lola nila sa Makati. Yun daw ang sosyal. Bunso si Karil na siyang nag-birthday noon sa resort na inatanden namin ni Baby. Well, si Baby kaagad naging close sa mama ni Eddie. Habang nagkukwentuhan kami ni Eddie sa magandang bahay kubo sa likod ng bahay nila, katabi ng garden ng mama ni Eddie, kakwentuhan naman ni Baby ang mama ni Eddie. Okay ka lang? Narinig kong tanong ni Eddie. Napatingin ako sa mukha niya at nakita kong hindi rin siya masaya. Hindi ko sinagot ang tanong niya, iniba ko ang topic. Tinanong ko kung anong kukunin niya sa college at kung saan siya mag-aaral. Ang sagot niya, gusto kong magsundalo eh. Kaya lang gusto ni Papa maging engineer ako. Kaya siguro, baka sa Bastate yun na lang ako kung papasa sa exam. Na ikaw, sa St. Bridget ka pa rin ba o lilipat ka na? Noon na ako nakadama ng lungkot, Kuya Bono, na hindi ko na kayang makipag-eye to eye kay Eddie kasi ang totoo, balak kong patulan ng suggestion ni Mami na sa Maynila ako mag-aaral. Well, dati pa. Noong hindi ko pa kilala si Eddie, gustong-gusto kong mag-UST talaga kasi most of my cousins ay doon nag-aaral. Yung mga anak lang ni Tito Al na totoong mayaman ang naka-afford ng Lasal, pero yung ibang pinsan kong sobrang magpasosyal ay sa UST lang din naman ang bagsak. Uy, saan ka mag-aaral? Untag ni Eddie sa akin. Hindi ko pa alam, Eddie eh.
After graduation pa ako magde-decide. Pero 3 days pa lang bago ang graduation, Kuya Bono, ay isinama ako ni na Mami at Daddy sa Manila. Pinuntahan namin ang condo unit sa Crown Tower na binili niya mula sa kaibigan niya. Pinaparenovate ni Daddy noon ang unit. At nung time na yon ay nagpipintura na lang yung mga tao. What can you say, Rida? Check your room. At ikaw nang pumili ng kulay ng pinturang gusto mo. Sabi sa akin ni Daddy, I want a shade of gray, Dad. Nice choice. Mabilis na sagot ni Daddy pero kumontra kaagad si Mami. Did I hear it right, Rida? Shade of gray? Niyakap po si Eddie nung iabot niya sa akin ang regalo niya. Paglabas namin ng gym kung saan ginanap ang graduation ceremony namin. Hindi ko na pinansin kung anong expression ng mukha ni Baby noon. Magka-holding hands kami ni Baby nang lumabas kami ng gym. Nakabundot sa amin sina Mami at Tita Sol. Pinagtinginan ako ng mga kabatch ko sa pagyakap ko kay Eddie. Alam ko maging siya ay nagulat din sa pagyakap ko sa kanya. Florida, sino yung niyakap mo kanina? Parang gigil na tanong ni Mami nung nagdadrive na siya papunta sa private resort ni Tito Al sa Tanawan kung saan gaganapin ang graduation blowout ko. His name is Eddie. Sagot ko. From where? Anong family background niya? Hindi ko pinansin si Mami. Gusto kong umiyak noon pero pinipigilan ko lang. Nasa kandungan ko noon ang gift ni Eddie pero wala akong balak na buksan yon. I'm talking to you, Rida. Where did you get the nerve na yumakap sa lalaki sa loob ng school nyo? It's a Catholic school, for God's sake, Rida. Nakita pa ng sister. Mom, first and last na yakap ko yun sa kanya. Kaya huwag mo nang tanungin kung sino siya, kung ano ang family background niya kasi hindi mo na ulit siya makikita. At hindi na rin ako magpapakita sa kanya. Noon ako nagsimulang maging mabait, Kuya Bono. First move ang magparaya sa best friend kong si Baby. Nag-enroll nga ako sa UST kasabay ng pag-iwas ko sa kanila, kina Baby at Eddie. I lived my life with new friends sa Manila. Nagkaroon din ako ng ilang boyfriends pero ang hirap alisin si Eddie sa puso at isipan ko noon. Kahit nung 3rd year college na ako at nakatatlong ex-boyfriends na sa college, siya pa rin ang namimiss ko. Nung time na yun, Kuya Bono, sobrang dali lang ang umiwas kung gusto mo. I-block mo lang ang number ng tao na gusto mong iwasan, okay na. Hindi pa naman uso noon ang social media. Wala pang Facebook noon. May Friendster pero wala namang account si Eddie kahit si Baby. 3 taon ang lumipas bago nag-cruise ulit ang landas namin ni Eddie. Christmas vacation noon. At nagpatulong si Daddy na maglagay ng Christmas lights sa labas ng bakod.
The night before that day kasi ay umulan ng sobrang lakas. Nasira ang ilang Christmas lights kaya pinalitan namin ni Daddy. When all of the sudden may motorsiklong tumigil sa malapit sa kinatatayuan ko, si Daddy noon ang nakatuntong sa hagdan at nagre-replace nga ng Christmas lights. Paglingon ko, isang gwapong lalaking maiksi ang buhok at naka-gray ng sweatshirt ang nakita kong nakatitig sa akin at bahagyang nakangiti. Si Eddie. Hi. Bati niya. Malaki ang pinagbago ng itsura niya. Binatang-binata na siya at sa totoo lang, nanibago ko sa gupit niya. Naisip ko kaagad na dahil siguro sa ROTC kaya ganon ang haircut niya. Pero agad ko ring naisip na magka-batch kami at third year na ako noon, so dapat tapos na siya sa ROTC. Long time no see. Nakangiting sabi ko. Ngumiti siya at saka binati si Daddy na magandang hapon. Binati rin siya ni Daddy at noong ipaabot sa akin ni Daddy ang isang tiwayway ng bagong Christmas lights, kinailangan ko ding umakyat sa hagdan na bakal noon. Pero mabilis na bumaba si Eddie sa motor niya. Kinuha niya sa akin ang Christmas lights at siya ang umakyat ng hagdan at nag-abot noon kay Daddy. Pero si Daddy nakisuyo pa kay Eddie na tumuntong sa ibabaw ng bakod para mailatag na mabuti ang Christmas lights. Ang ending, Kuya Bono, halos si Eddie ang tumapos ng trabaho at pagkatapos noon ay magkainuman na sila sa veranda ng bahay. Nakiharap din ako sa kanila noon at noon ko nalaman na hindi pala pinagpatuloy ni Eddie ang civil engineering course niya dahil pumasok siya sa army. At katatapos lang noon ang training niya. Nasa kulang 2 oras silang nag-inuman ni Daddy. Hindi naman inumang lasingan yun kasi inaalala ni Daddy na magdadrive pa ng motorsiklo si Eddie. Ako ang naghatid kay Eddie noon sa labas ng gate. At noon ko pa lang siya nagawang kumustahin sila ni Baby. Malungkot ang titig na ipinukol ni Eddie sa akin noon bago nagsalita. Bigla ka nalang umiwas noon. Hindi ka man lang nagpaalam. Alam ko kasi na mahal ka ni Baby at siya ang naunang nakakilala sa'yo. Alam ko din na gusto niya ako noon pa. At oo, gusto ko rin siya nung una ko siyang makilala. Kaya lang, mas nagustuhan na kita nung makilala kita. Naging kayo ba nung lumayo ako? Tumitig siya sa mata ko bago ako sinagot ng, Rida, paano ako magmamahal ng iba kung nasa puso kita? Umiwas din si Baby. Kusa. Kasi nung wala ka na, alam niya kung paano ako nalungkot. Alam niya na halos tuwing hapon noon, nag-aabang ako sa kanto malapit sa bahay niyo para magbakasakali na makita ka. Tumigil lang ako nung matanong kita sa katulong niyo, pero hindi niya binigay sa akin ang bagong number mo. Tuwing holiday noon, sumusubok pa rin ako makita ka kasi iniisip ko na uuwi ka. At sa loob ng 3 taon, ngayon lang kita na-timingan. Nasaan na si Baby ngayon, Eddie? Nasa Lipa. Abay nga ako nung kasal niya eh. Kasal? Pinsan ko na pangasawa niya. Rida, ba't ganun ka? Best friend mo yun. Bakit mo iniwasan? Iniwasan ko siya dahil gusto kong maging kayo. Kasi mahal ka niya. Eh ikaw, hindi mo ba ako minahal noon? Minahal. Actually, Eddie, hanggang ngayon, mahal pa kita.
Noong hapon na yun sa labas ng gate namin, kasabay ng pagpatay-sindi ng iba't ibang kulay ng Christmas lights ay ang unang halik ni Eddie sa mga labi ko. Ginawa niya yun matapos kong aminin na mahal ko pa siya. At noon na, Kuya Bono, noon na talaga ako nagbilang ng mga pagkakataong kinilig ako ng totoo dahil sa mga efforts ni Eddie sa pagpapatunay na mahal niya ako. May mga nagbigay na sa akin noon ng flowers, yung mga manliligaw ko pa noon sa Maynila, pero ibang kilig noong si Eddie ang nagbigay sa akin ng isang piraso lang na yellow rose. Pero alam kong pinitas lang niya yon sa garden ng mama niya. Siya din ang unang lalaking nakapagdala sa akin sa Port of Batangas at nagstay kami ng ilang oras sa parang overpass doon at wala kaming kinain kundi ang baon niyang pulburon. Sumapit ang Valentine's Day, umuwi ako ng Batangas. Nagdala siya ng roses sa bahay. Isang bouquet of red roses at isang maliit lang na bouquet ng 3 pirasong yellow roses. Nagulat lang ako dahil yung maliit na bouquet ang binigay niya sa akin, yung 3 yellow roses. At yung malaking bouquet ng red roses ay kay mami niya ibinigay. Inakala niya na magagamot niya ang katabangan ni mami sa kanya sa pamamagitan ng roses. Pero hindi yun nangyari, Kuya Bono, kasi ayaw talaga siya ni mami para sa akin. Ayaw niyang makapag-asawa ko ng sundalo lang. Sorry sa mga sundalong nakikinig ngayon, pero mababa ang tingin ni mami sa army. Pasensya na sa mami kung hanggang noon ay napakasosyal talaga kahit na marami namang utang dahil sa mga luho niya sa buhay. Si Daddy naging neutral lang. Hindi hayagan ang pagpapakita niya na gusto niya si Eddie para sa akin, pero hindi din naman siya nagpakita ng pag-ayaw. And that day na dapat pabalik na ako ng Manila, ginipit ako ni Mami. Hindi raw niya ako bibigyan ng pera kung hindi ko i-break si Eddie. Tinitigan ko ng mata sa mata si Mami noon pero hindi ako nagsalita. Tumulo na lang basta ang luha sa mga mata ko dahil naging masakit sa dibdib ko ang naging desisyon ko na siyang dahilan, Kuya Bono, kung bakit ako lang sa aming magpipinsan ang hindi nakatapos ng college. Kasi pinili ko si Eddie. Pinili kong maglande kaysa tapusin ang pag-aaral ko. Nung hapong yun akala nila ay nagkukulong ako sa kwarto ko, nasa kanto ako at hinihintay si Eddie. Nagpunta kami noon sa mataas na kahoy, isang bayan din dito sa Batangas, at nagstay kami sa isang resort hotel doon kung saan ko binigay kay Eddie ang lahat sa akin. 3 araw at 2 gabi kami doon. Napilitan lang kaming umalis dahil kailangan niyang bumalik sa kanyang trabaho. 20 lang si Eddie noon pero ganap na siyang sundalo. 19 naman ako nung magsimulang magbago ang buhay ko dahil inuwi ako ni Eddie sa bahay nila. Alam ni na Mami na sumama ako kay Eddie. Galit na galit sa akin si Mami, pero si Daddy maayos na nakikiusap sa akin na umuwi na ako. Kaya lang alam ko kasing hindi umaalma si Daddy kay Mami at baka itaon ni Mami na wala si Daddy kapag saktan niya ako. Kaya hindi ako umuwi kahit nung alam kong buntis na ako. Pinaalam ko sa parents ko na may laman na ang tiyan ko. Natuwa si Daddy at mas lalo pa niya akong kinulit na umuwi na. Pero si Mami, hindi daw niya matatanggap ang anak ko dahil hindi daw niya tanggap ang ama nito.
Si Mami ang nagturo sa akin na mamuhi o magalit sa kanya. Nasabi ko sa kanya sa text noon na siya ang pinakabobo at pinakawalang pusong ina sa buong mundo. Pero umiyak ako ng sobra habang kaaway ko si Mami noon sa text. Nasabi ko yun sa kanya kasi sobra akong nasaktan sa sinabi niyang hindi niya matatanggap ang anak ko kasi hindi naman niya tanggap ang ama ng anak ko. Kahit sinong babae siguro, Kuya Bono, na sobrang in love sa partner niya at sobrang kontento at masaya sa buhay sa piling na mahal niya, tapos kumukontrabida ang ina niya, mararamdaman din ang kagaya ng galit na meron ako noon sa mami ko. O sinumbatan ko si Mami noon. Dinala daw niya ako sa sinapupunan niya, inalagaan, minahal, inaruga. Tapos babastusin ko lang daw siya. Ang sagot ko sa kanya noon, bakit? Ako ba ang nagdesisyon na ipagbuntis at ipanganak mo ako? Noong lumalaki na ang anak ko, noon ko naman lubos na naunawaan kung bakit ganon si Mami sa akin noon. Well, dati ko nang alam na kaya ganon ang mga mamis ay dahil gusto lang nilang masiguro na magiging maganda ang buhay ng anak nila. Gagamitan kinila ng puwersa, kukonsensyahin, gigipitin. Kaya lang, nabulagan naman ako ng sobrang pagmamahal kay Eddie. At nung time na yon ay yun ang pinakamasasayang bahagi ng buhay ko. Sa Quezon Province ang destino ni Eddie noon kaya sobrang tagal bago siya makauwi. Pero kapag nakakauwi siya, wala siyang sinasayang na sandali para ipadama sa akin kung gaano niya ako kamahal. Lagi siyang may sorpresa, Kuya Bono. Lagi siyang may paraan para pakiligin ako. At iniisip ko noon na habang nasa kabundukan siya, ay wala siyang iniisip kundi ako, kami ng baby sa sinapupunan ko. Kaya lang ang malungkot ay hindi niya na nakita ang baby namin. At ang anak kong si Miami, sa picture na lang din niya nakita ang Papa Eddie niya. Namatay si Eddie sa engkwentro nila sa mga NPA. Kung ang pagsama ko sa kanya ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko, ang pagkawala niya ang pinakamasakit. Ang tagal, Kuya Bono, bago ako nakamove on, bago ko natanggap na wala na siya. Actually, hindi lang ako, kundi pati ang mama niya. Madalas noon ay nagpapaligsahan kami sa pag-iyak. Yung magkakatitigan lang kami. Parang pareho naming iniisip si Eddie. At sabay na kaming iiyak. Nagkasakit pa nga noon ang mama ni Eddie. Ang tagal niya sa ospital. At pinipilit ko noon ng tumatag, magpakatapang, kaya lang tuwing maiisip ko na walang kinagis ng ama ang baby ko, sobrang nalulusaw ang puso ko. Eight years old na ang anak kong si Miami noong magsimula akong mag-entertain ng mga manliligaw, pero lagi kong hinahanap ang mga katangian ni Eddie sa kanila. Alam kong mali yung umasa na may kagaya pa siya, pero tingin ko siguro talagang hard to please din talaga ako at ayoko kasing sumugal ulit sa pag-ibig.
At hindi talaga makakapasok ang sino man sa puso ko kung hindi ko ito mahal. Sina Mama Aileen at Papa Dodong, sila ang parents ni Eddie. Sila pa noon ang nag-i-encourage sa akin na mag-asawa ulit. Kahit kasi ng mga anak na ko, Kuya Bono, ay sa kanila pa rin ako nakatira. Si Amado na boyfriend ko nung college ako, nangulit-ulit nung maghiwalay sila ng first wife niya, gusto niya akong ipalit doon sa ex-wife niya. Milyonaryo na siya that time at sinisilaw ako sa pera. Pero kung gaano katabang ako sa kanya nung college ako, mas lalo naman nung kamamatay pa lang ni Eddie na siyang panahong kinarir niya ang pangungulit sa akin. Tatanggapin daw ni na Mama Aileen na parang anak din nila kung sino man ang pipiliin kong maging asawa. Pero nagdesisyon akong huwag na lang magmahal ulit. Tutal, may anak naman na ako. At higit sa lahat, ayoko na talagang may ibang makapasok pa sa puso ko. At hanggang ngayon, Kuya Bono, ay kapiling pa rin namin sa iisang bahay ang pamilya ni Eddie. Binenta nila ang dating bahay nila sa Barangay 6, Batangas City, tsaka kami lumipat dito sa Lipa. Nag-venture sila sa mga bagong negosyo, gas station, nag-franchise ng 7-Eleven, at tumulong nila ako sa pagpapatakbo ng mga business nila. Okay na rin kami ng mami ko. Umuwi naman kami sa Batangas City kapag may okasyon sa bahay ng parents ko, pero dito talaga kami komportable sa Lipa kasi bawat tao sa pamilya ni Eddie ay mahal na mahal kami. Mahal na mahal nila kami ng anak kong si Miami na ngayon ay 16 years old na. At parang hindi kami mag-ina, Kuya Bono, kundi para kaming best friends. Para namin siyang best friend ng best friend kong si Baby. Nag-reconnect kami ni Baby nung mamatay si Eddie. At dahil taga dito din sa Lipa ang napangasawa ni Baby ay nagpatuloy ang pagiging best friends namin. Hindi kasi sila pinalad na magkaanak ng mister niya, Kuya Bono, kaya't mula nung Baby pa si Miami ay kasama ko si Baby sa pag-aalaga sa anak ko. Kaya nga kahit wala na si Eddie, kinaiinggitan pa rin ako ni Baby kasi may anak ako. Sabi ko mag-ampon na lang sila, kaya lang ayaw naman nila. Pero may mga pamangkin silang nakatira sa bahay nila. Alam kong parang nakukulangan kayo sa kwento ko kasi parang shinortcut ko yung part ng pagkawala ng mahal ko. Well, Kuya Bono at mga kahugot, sinadya kong huwag idetalye ang mga pangyayari kasi ayokong magpaiyak. Alam ko kasi na hindi lang ako ang kahugot na namatayan ng minamahal. Parang hindi rin ako komportable na inaalala pa yung napakatagal na panahon na iyakap-yakap ko yung baby ko noon habang lumuluha kasi lalaki siyang walang kagigis ng ama. Yung daddy ko was a good father to me at marami akong masasayang alaala with my dad when I was a kid. At nakakalungkot na hindi yun naranasan ni Miami. Nasa ibang buhay na si Eddie pero I can proudly and sincerely say na walang ibang lalaking nagdulot ng totoong kilig sa puso ko kundi siya lang at mananatiling siya lang hanggang sa sandaling muli kaming magkita. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at maraming salamat. Nagmamahal, Rida. Kaugot na Rida, una sa lahat, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong napakagandang kwento ng buhay at pag-ibig dito sa DKB Dear Kuya Bono.
At gusto kitang baitiin sapagkat you didn't really find it incomplete na walang lalaki sa buhay mo. And you are contented. Yun ang mahalaga actually, yung contentment sa buhay sa kabila ng mga nakikita ng ibang tao na kulang sa buhay mo. At I'm also happy for you sapagkat meron ka ng anak, meron ka pang best friends sa katauhan ni Miami at ni Baby na hanggang ngayon talaga ay best friend mo pa rin. Nakakabilib talaga yung ganyang relationship ng magkaibigan. And gusto ko ring i-congratulate ka at kabiliban ka dun sa paniniwala mo na sa darating na araw ay makakapiling mo rin yung nauna mo ng mahal sa buhay. I'm really happy for you sapagkat meron kang ganyang faith. And maraming salamat muna sa pag-share ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig. And before ko makalimutan, gusto ko tayong i-appreciate doon sa pagiging sensitive mo sa mga kahugot nating nawalan na rin ng mahal sa buhay, and that is the reason why hindi mo dinitalya yung masasakit na parte nung mawala yung mahal. Kasi most of them siguro ay may mga edad na, hindi ba? And may mga karamdaman na siguro at hindi na healthy para sa kanila ang makaramdam ng negatibong emosyon. Makaka-apekto na sa mga health namin. Anyway, maraming salamat kahugot na Rida of Florida. Thank you so much and God bless you more. At sa ating mga shoutout, pa-shoutout sa anak ko sa San Jose, Nueva Ecija, Mark Daniel Dazels Rose, Jel Maxina sa asawa kong pinakamamahal na si Marcelo Peralta. Shoutout dyan sa Barangay Kulaylay mula kay Desiree Herman of Kuwait. Manaligod and Agustin families of Nabyalan with love from Mirna. Ramlin Nayadawan of Nueva Vizcaya, shoutout to you. Ganon din kay Eugene Pizarro of Jeddah. Lorraine Binalon Esperanza of Batanes, shoutout to you. Floderisa Mabuti of Taiwan from Nueva Vizcaya. Negrita Kulayja of Kowloon, Hong Kong, shoutout to you. Ganon din kay Venus Badwa of Cagayan Valley. Razel Domingo of Saudi from Tuguegarao City. Proud Isabelina Lynn Ulucano of Saudi Arabia, shout out to you. Ganun din kay Leonard Botwagon of Ifugao, maraming salamat sa pakikinig. Jonadel Fariñas of Mabalacat, Pampanga from Gimba, thank you so much. Pa-shoutout man katagijay Adi Kapada Kuya Bonong pagliwliwaan ti agdingyag iti storm while working. Christy Baluwang, Mia Rufino, Baluwang Olaw, and Colyado Asuncion, Marichelle from Jeff Shane, Asheron. Pasensya ka na, walang mga kama. Hindi ko na napansin kung alin doon ang apelyedo at alin ang pangalan. Janet Tabarejo, Resurrection, si Riban of San Gabriel, Tuguegarao City. Maraming salamat. Shoutout po sa nanay ko, Aloha, Misador ng Dubai. Ingat ka, Kanay, hindi tanay, from Migo M. Pa-shoutout po sa friend ko dito sa Betshel Badando. Pa-shoutout po sa friend ko dito, Betshel Badando, Lloyd Daba at Wong ng Sana Malaysia, at si Nadine LV Adagan from Vic Vic Asubila. Lynette Alcantara si Dayaw of Kanan La Paz Abra, shoutout to you. Leslie Tuliao of Hong Kong. Pa-shoutout ko Bono si Roselle Balo ng Pengiryun na laging nag-aabang ng bago mong upload. Ingat ka palagi, huwag mo pababayaan ang sarili mo, pati si Baby. I love you too. Konting tiis na lang, magkakasama na rin tayo. From Pat BJ Soriano of San Manuel. Shoutout sa family ko sa Tuwao, Cagayan Valley from Caroline Castillo Agangan of Taiwan. Lala ang dasen sa Gubay of Abra, shoutout to you. Pa-shoutout ko Bono sa anak ko, si Kerwin Angel from Lilibet Balinsat Sabado of Minagbag, Quezon, Isabela. At kay Ella Reyes Corcuera, shoutout to you mula kay Moises de la Cruz. Yan na muna mga kahugot. Mula tayo magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng DKD, Dear Kuya Bono. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.